Praise God. So, mayang hapon, mga Ekson. Good afternoon, brothers and sisters. Again, welcome Brother Dakota from America. I'm so honored that he came all the way just to see me. So, praise God. Don't tell Mario Luna I said that. So, no, she heard me. Now I'm in trouble. Praise God. I wanted to mention before I forget, if you feel led by the Lord, tomorrow maybe you could join us in fasting and prayer, even if you just did a partial fast. It's just pray and seek the Lord. We really believe that God will move at this crusade. I believe every crusade has actually gotten better, and so I'm believing, as the Bible says, we will go from glory to glory. We will see salvation, miracles, and truly the power of God. So definitely join us if you feel led by the Lord. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So katong mag-comment. So do it para sa kahimaya sa Ginoo. Buhatan na para sa kahimaya sa Dios. Amen. So let's go to Genesis chapter 3. Genesis Kapitulo 3. And we're going to go to verses 8 and 10. 8 through 10. The Word of God says, Genesis 3 verses 8 through 10, "And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, 'Where are you?' So he said, 'I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself.'" So we'll stop right there for now. 8 through 10. Genesis 3:8 ngadto sa 10. Og hinunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw, og nagtago ang tawo ug ang iyang asawa gikan sa tubangan ni Jehova nga Dios sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. 9. Og si Jehova nga Dios nagtawag sa tawo og nag-ingon kaniya, "Hain ka." 10. Og mitubag siya, "Hidunggan ko ang imong tingog sa tanaman, og nahadlok ako, kay hubo ako, og ming tago ako." Amen. So, akong mensahe mga Ekson, my message today is about the desire of God. The desire of God. So, ang uluhan sa mensahe ang tinguha sa Dios. Amen. So, magapota. Father, I just pray today, God, that you will speak through Pastor Mike and myself, God, by your word. Lord, anoint us with your Holy Spirit and power. Father, I pray that every person in this place, God, will hear the word of God and be encouraged. Lord, I ask you now to move in a special way. In Jesus' name, amen. Amen. A lot of us always think about what God desires from us. Or in other words, what we need to do for the Lord is what I meant to say. We think about what I need to do for God. So, daghang naguna-una kung unsay ilang mahimo para sa Ginoo. We know that we should obey the Lord. So, nasayda nga kinahanglan gayud kita nga motahod sa Dios. We know the things that we desire from God. So, nakahibaluta nga diin nagapangandoy kita ngadto sa Dios. I desire the presence of God. Nagapangandoy ta tinguha sa presensya sa Dios. I desire the blessing of the Lord. Nangandoy ta sa panalangin gikan sa Ginoo. The freedom of Christ. Sa kagawasan nga naa ni Kristo. But what is God's desire? Panunsa man gayud ang pangandoy sa Dios. Do you know that God has a desire for you? So nahibalo ba ka nga ang Dios adunay pangandoy para nimo? Now, this is Genesis. Kini siya mao ang sinugdanan. So we see the original design and creation of God. So nakita nato ang original o tinuod gayud nga disenyo para sa Ginoo. God made us male and female. Ang Dios nagbuhat kanato lalaki ug babae. And He created us in the
God. O kita gihimo niya ingon sama sa iyang dagway. That means we are the only creation in this world So nagpasabot nga diin kita ang kining binuhat niining kalibutan. that is able to have relationship with God. Adin makahimo gayud pagbaton og relasyon sa Dios. A dog will never know God. So ang usa ka iro dili na siya kaila sa Dios. Those dried fish, when they were alive, they did not know God. O ang bulag pod sa dihang buhay pa sila di na kaila og Dios. But human beings have the capacity to have fellowship with God. So ingon nga kita nga tawo do natay kapasidad sa pagpagigsanduro ngadto sa Dios. That's what it means to be created in God's Mao image. kana ang ipasabot nga diin kita gihimo para sa kaniya sa iyang dagway. So the desire of God, So ang pangandoy sa Dios. that He would have fellowship with us. Kay siya gusto nga diin makigsandurot kanato. Do you know that God is eager to fellowship with His children? So nahibalo ba ka nga diin siya mainiton kay makusganon nga makighiusa sa iyang mga anak? And before the fall, So wala pa mahulog ang tao. man had perfect fellowship with God. Ang tao do nagahingpit nga pakighiusa sa Dios. They walked with God. Sila naglakaw kauban sa Dios. Now here we find Adam and Eve after they have sinned. So ato ang makaplagan si Eva o si Adan human sila makasala. This is the moment that sin entered the world. Mao kini ang panahon o oras nga diin ang sala nakasulod sa kalibutan. And it says in verse 8, they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Ingon sa bersikulo 8, hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Now, this had happened many times before. Mao kini daghang nahitabo sa makadaghan sa wala pa kini. The Lord comes walking to them. Ang Dios nagalakaw kauban nila. But this time it's different. Apan niining panahon na doon na nagkalahian. Because it says they went and hid themselves. Tungod kay sila nitago man o nanago man sila. See, the Word of God says your sin separates you from God. Sa ang pulong sa Dios nagasulti nga ang sala mao ni magkapahimulag kanato gikan sa Dios. In our sin, we run from the presence of God. O din ang sala mao ni makapahilayo, magkapadagan kanato gikan sa presensya sa Dios. Jonah was a prophet of God. Si Jonas usa ka propeta sa Dios. But in his sin, he ran from the presence of the Tungod Lord. sa iyang sala, siya midagan palayo sa presensya sa Dios. Judas was an apostle. Si Judas usa ka apostoles. But in his sin, he ran from God. Tungod sa iyang sala, siya mipalayo gikan sa Dios. And it led to his death. O kini mihatod kaniya ngadto sa kamatayon. So, this is the first time Kini mao ang unang higayon that we see man fearful of God. nga makita nato ang tao nga diin dunay paghadlok ngadto sa Dios. But look at the mercy of God. Pantanawa ang kaluoy sa Dios. Verse 9, then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? Og si Jehova nga Dios nagtawag sa tao ug nagingon kaniya hain ka. God came looking for his children. Ang Dios nagapangita sa iyang mga anak. Jesus came to seek and to save the lost. Si Ginoong Hesus siya mianhi aron sa pagpangita og pagluwas sa mga nangawala. See, God didn't just leave them in their sin, So ang Dios wala nila maggiya para dito sa ilang kasalanan. but he came looking for them. Apan ang Dios nagatan-aw kanila. So verse 10, so he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Sa versikulo 10, og mitubag siya, hindunggan ko ang imong tingog sa tanaman, og nahadlok ako kay hubo ako og mingtago ako. And then verse 11, he says, who told you that you were naked? Sa versikulo 11, kinsay nag-ingon nimo nga ikaw hubo? See, they were naked and unashamed before God. Nga diin sila mga kining hubo og diin sila makaulaw sa tubangan sa Dios. But in their sin, Pandiha silang sala. they wanted to hide from God.
Gusto sila nga din magtago gikan sa Dios. They were no longer unashamed. So nga din sila di na magpabilin o wala na silang pabilin nga dili makaulaw. This is the beginning of the greatest problem of mankind. Mao kini ang sinugdanan sa dako gayud nga problema sa tao. The problem of sin. Ang problema sa sala. Because we no longer had that perfect fellowship with God. Tungod kay wala naman kitay higpit nga diin pakighiusa kauban sa Dios. But remember the desire of God. Apan atong hinumduman ang pangandoy sa Dios. God wants fellowship. Ang Dios gusto siya og panaghiusa. He wants a people who will worship and trust in His name. Gusto siya sa mga tawo nga diin magasimba o magasalig siyang ngalan. And so God gives the first promise and prophecy of Scripture. Ang Dios nagahatag og unang nga saad og panagna diri sa balak kasulatan. So Genesis 3:15, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He will bruise your head, and you will bruise his heel. Kuhay gon kuno kay murag hadjong aron. Lihog. Hadjong. Praise. Praise. Hallelujah. Amen. So verse Jesse. 15. Ang sakit sa dalunggan. Hallelujah. 15. Og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babae og sa taliwala sa imong kaliwat og sa imong kaliwat siya magasamad sa imong ulo og ikaw magasamad sa iyang tikod. Now, this is the first prophecy in the whole Bible. Mao kini ang una nga panagna sa tibuok kay Biblia. And this is the promised Messiah. Mao kini ang saad sa Mesiyas. See, a holy God cannot have fellowship with sinful man. Tungod kay ang balaan nga Dios dili siya makahimo pagpakighiusa sa usa ka makasala nga tawo. It's not because He doesn't love us. Dili kini tungod kay siya wala It's mahigugma. because He's holy. Tungod kay siya balaan. And He is a consuming fire. Og siya usa ka kalayo nga nagautot. And He's not compatible with the sinful nature of man. Dili gayud siya makikauban ni ana nga makasasala nga kinaiyas tao. But He gives a promise. Apan siya naghatag siyang saad. The seed of the woman Ingon siya ang binhi nga gikan sa usa ka babae. will crush the head of the serpent. Nga kini siya magadugmok diha sa ulo sa serpente. That woman was Mary. Kining mga babae nga gipasabot mao sa And Maria. that seed was Jesus O ang mao Christ. nga kining binhi mao si Hesus And Kristo. that serpent was Satan. O ang serpente nga gipasabot diri mao sa Satanas. And it says in Romans, the God of peace will crush Satan under your O feet. nagingon nga diin ang Dios sa kalinaw siya magakining dugmok siyang ulo ug diha sa iyang atila. When Jesus died on the cross, Sa dihang si Jesus namatay dito sa He cross. shed His blood. Iyang giula ang iyahang hamiling dugo. And He defeated the power of sin. O iyahang nga gibuntog ang gahom sa sala. He defeated the power of Satan. Iyahang nga gibuntog ang gahom ni Satanas. And then He rose from the dead. Og siya nabanhaw gikan sa mga patay. That's the power of the cross. Mao ka Now, ang gahom sa cross. so God cannot fellowship with sinful man in a perfect way. Nga din ang Dios dili siya makapakigiusa, yan ang usa ka makasala nga tawo, yan ang hingpit nga paagi. So He drives them out of the Garden of Eden. Og ila siyang gipahigawas gikan sa tanaman sa Eden. And all throughout the Old Testament, we see the foreshadowing of the cross. Nga din diri sa tibok gayud nga daan nga kasabutan imong makita dinha ang sini hulagway hula diha sa mahitungod sa cross. So verse 21, also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. 21. Og si Jehovah nga Dios nagbuhat alang kang Adam og sa iyang asawa nga sinina nga panit og iyang gibistihan sila. So God shed innocent blood Ang Dios siya nagaula og
dugo nga gikan sa usa ka innocent. And he made skins to cover Adam and Eve in their nakedness. O gihimo nga ang panit sa mga karnero gitapon sa ubo nila nga lawas. This was a foreshadowing of the cross. Mao kini ang tipo diha sa cross. The Bible talks about the robe of righteousness. Ang Biblia nagasulti mahitungod diha sa biste sa pagkamataron. Because in our sin, we are ashamed before God. Tungod sa atong nga sala kita mahimo makaulaw sa atubangan sa In Dios. our sin, we would only hide from God. Og tungod sa atong sala nga diin ang atong mahimo kana gyud mutago ta gikan sa tubangan sa Dios. But just as God shed blood for Adam and Eve, Apan kini ang Dios nagaula og kining dugo para kang Adan og ni Eva. Jesus shed His blood for you. Og si Ginoong Hesus siya miula siyang dugo para kanimo. And He covers you with the robe of righteousness. Og siya nagatabon kanimo niya ng biste sa pagkamataron. Now, I want to go to Hebrews chapter 10. Because I want you to see this as it pertains to our fellowship and our communion with God. So gusto ko nga ipakita kaninyo ang mahitungod sa pagpakikiusa diha sa Dios. Because even in the Old Covenant, man walked with God. Bisan sa daan nga kasabutan ang tao nagalakaw kauban sa Dios. But they always had the knowledge of their sin. Apan nagpabilin nga ang ilang kahibalo mahitungod sa sala. Because Christ had not yet come. Tungod kay si Ginoong Hesus wa pa man niabot. And so even in the wilderness, So bisan pa dito sa kamingawan, you had the tabernacle. adunay balong-balong. And then the time of Solomon, Sa panahon usab ni you Solomon, had the temple. adunay kining templo. And there was a place called the Holy of Holies. Ug karon adunay gitawag nga diin balaan sa mga balaan. Now, this was where the presence of God dwelt. Kini siya mao ang dapit nga gipuy-an sa But presensya sa Dios. only the high priest was allowed to enter. Apan ang labaw ra gayud nga saserdote mao ditugutan nga makasulod So, niini. there was a veil that separated man from the presence of God. Adunay tabel nga diin kini siya nagaulang diha sa tawo ug sa presensya sa Dios. Now, look what it says, Hebrews chapter 10, Hebreanon kapitulo 10 verse 19. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Verse 20. By a new and living way, which He consecrated for us through the veil that is His flesh. 19:20. Mm. Mga igsoon sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan pinaagi sa dugo ni Jesus. 20. Pinaagi sa bag-o ug buhi nga agianan nga iyang gibuksan alang kanato lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang lawas. It says we have boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. So nagingon siya diri nga doon na kita'y pagsalig nga di makasulod kita diha sa malaan nga dapit. Now, Adam and Eve hid from God. Si Adan o si Eva sila mitago gikan sa Dios. They had no boldness before God. Wala sila kaisog nga matubang sa Dios. And even the priest who would enter the holy place Abisan pa ang mga pare nga diin gustong mosulod sa maong balaan nga dapit. could not go in boldness. Dili sila makaabot dito, makaduol dito uban ang pagsalig ug kaisa. Because if he was not right with God, he would drop dead in the holy place. Tungod kay kung sila dili man sila matarong sa tubangan sa Dios, diha sa mga dapit mamatay sila. But here it says we have boldness Apan si diri nagaingon, aduna kitay pagsalig because of the blood of Jesus Christ. tungod sa dugo ni Hesukristo. We can enter the presence of God. Kita makasulod na diha sa presensya sa Dios. Now, remember I told you in the Old Testament, So, kaning hinumdumi akong gisulti kanyo sa dagtugon. there was this veil that separated the Holy of Holies from man. Adunay kining tabil nga din kini siya nagaulang diha sa pinakabalaan nga dapit og sa tawo. When Jesus died on the cross, Sa dihang si Ginoong Hesus namatay dito sa cross. the Bible says the veil of the temple was torn from top to bottom. So ang sa pagkamatay ni Ginoong Hesus, ang tabil dito sa templo
nagkisi siya gikan sa taas nga bahin ngadto sa labing That ubos. veil that separated man and God. Kanang mao nga tabil mao na ang nagakinulang sa tao ug sa It Dios. was destroyed by the blood of O kini Christ. siya napikas tungod sa dugo ni Ginoong Hesus. Amen. Are you saved and washed in the blood today? So kamo na luwas pa mo og nahugasan sa dugo ni Ginoong Hesus. Then you can have boldness before God. na doon na nakay kaisog nga matubang sa Dios. You can come into the presence of God Makaduol na ka diha sa presensya sa Dios. without shame, So wala na'y kaulaw. without fear, Wala na'y kahadlok o but katalaw. knowing that God loves you. Apan kita nahibalo nga din ang Dios na gugma kanato. And His desire is to fellowship with you. Og iyang pangandoy nga diin siya makigsandurot, makigiusa kanimo. So, fellowship with God. Makigiusa sa Dios. All throughout the Bible, Sa tanan nga naa sa Biblia, we kinatibukan. see mighty men and women of God Ato ang makaplagan, ang mga makusganon nga mga lalaki ug babae nga gigamit sa Dios. used for miracles, Gigamit sila sa pagmilagro with great ministries, sa mga dagkong buluhaton. even men who changed nations. Bisan pa ang tao nga di nakapausab sa nasod. And they all had one thing in common. Apan dunay usa lamang kabutang nga common They knew how to fellowship with God. nga diin maka do na tay pagkigsandurot sa Dios. They were filled with the power and the presence of Nga God. diin natong mabati o di mapuno ta sa gahom o sa presensya sa Dios. They knew that He is alive. Nga masayon ta nga diin siya buhi. Now let's go back to Genesis, because the Lord calls Abraham. Tungod kay ang Dios nagatawag kang Abraham. Let's go to Genesis chapter 15. Now, Genesis 15. it's in chapter 12 that Abraham is called by God. Sa bersikulo kapitulo 12 ang Dios nagatawag kang Abraham. And God tells him to leave his family and go to a place that I will show you. Ang Dios nagasulti kang Abraham nga diin mubiya siya sa iyang panimalay ug diin magapakita siya sa dapit nga iyang ihatag o gitawag siya sa mga dapit. And he gives him a great promise. Og ang Dios naghatag og dakong mga saan. I will bless those who bless you. Nga diin akong panalanginan ang tanang magpanalangin kanimo. I will curse those who curse you. Akong tunglohon ang mga magatunglo kanimo. And I will make your name great. Og akong himuon ang imong ngalan nga dako. You will be the father of many Nga nations. ikaw ang himong amahan sa daghang kanasuran. So Abraham heard the voice of God Ang Dios, si Abraham nakadungog sa tingog sa Dios. and he obeyed. Og iyang gitahod. Now, when we get to chapter 15, Sa dihang abot ta sa kapitulo 15, Abraham has went years without seeing the fulfillment of God's promise. nga din si Abraham niini nga din nga tuig nga wala gayud niya makita o matuman ang saad pa sa Dios. He still does not have the son of promise. Ining panahon na wala paghihapon ni abot ang anak sa saad. Now look what God says in verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. 1. Yeah, verse 1. Sa human niini mga butanga miabot ang pulong ni Yuba kang Abram sa usa ka pananawon nga nagaingon, dili ka mahadlok, Abram. Ako mao ang imong kalasag ug ang imong dako uyamot nga tumbas. Now, God speaks to Abraham and he says, I am your exceedingly great reward. Ang Dios nagaingon ngadto kang Abraham, ako mao ang imong dako nga katumbas. This is the secret to walking with God. Mao kini ang sekreto diha sa paglakaw kauban sa Dios. The greatest blessing is the Lord Himself. Ang dako nga panalangin mao ang Dios nga mao gayud ang Dios atong kaugalingon. Everything else comes from God. Kaya ang tanang mga butang nagikan man sa Dios. Every good and every perfect gift is from the Father. Kaya ang tanan nga mga hingpit ug maayo nga gasa gikan na sa Amahan. But God told Abraham, I am your exceedingly great reward. Panang Dios nagasulti kang Abraham, ako mao ang dako uyamot nga katumbas. This is the glory of heaven. Mao kini ang himaya sa langit. See, there will be streets of gold, Adunay kining
kanang pagatumba nimo bulawan. We'll have crowns to throw at the feet of Jesus. Nga din adunay kining corona. We'll be with the saints of God. Nga din mahimong mga balaan sa Dios. We'll be with the angels of God. Nga din mga manulunda. And we will live forever. Nga din mapuhit ta sa walay But katapusan. the greatest joy of heaven Apan ang dako nga kalipay dito sa langit. is to be in the presence of God. Nga din kita anaa sa presensya sa Dios. And that's the greatest joy in this world. Mao kana ang dako nga kalipay dito sa kalibutan. You can have all the money, Nga din makabaton man ka og daghang nga all the kwarta. pleasures, Og tanang kalipay. but nothing will satisfy Apan walay usa ni ana nga makatakpaw. but the presence of Jesus Christ. Apan ang presensya ni Ginoong Hesus. This is why so many Christians are dead in their faith. Mao kana hinungdan nga daghang mga Kristiyanon nganong patay ang ilang They pagtuo. come to church on Sunday. At tungod kay sila mo duol lang sa They simbahan panas believe in Domingo. Christ. Og nagatuo kang They believe in Christ. nagatuo kang Kristo. They trust the Lord. Nagasalig sa Ginoo. They love God. Nahigugma sa Dios. But they don't really fellowship with God. Apan wala kay makigsandurot kauban sa See, Dios. prayer is more than petition. No, ang pag-ampo labaw pa ni sa mga paghangyo o pangamuyo. Psalm 37:4. Sa Salmo 37:4. Delight yourself also in the Lord, Nagingon siya nga unaha ang kalipay kang Hiyuba. and He will give you the desires of your heart. Kay siya magahatag sa tinguha pangandoy sa mga kasing-kasing. What does that mean, to delight yourself in the Lord? So unsa man gayud ang gipasabot nga din pagkakalipay diha sa Ginoo. It means I would rather be with Jesus than anyone else. Nga din mahimo nga si Ginoong Hesus kagayod labaw kay sa tanan. I must be with God. Nga din kinahanglan nga ako maana gayud kauban sa Ginoo. When the trial comes, Sa dihang ang pagsulay mo abot in the time of victory, o panahon sa mga kadaoga, the time of joy, panahon sa pay, the time of weariness, panahon sa mga kabuk-an, every season of life, sa matag bahin sa kinabuhi. my greatest delight Ang dako na kong kalipay is to be with God. nga ako kauban sa Dios. He said, "He who dwells in the secret place of the Most High Nagaingon siya sa bisan kinsa nagapuyo niya ng labaw magagagahom. will abide under the shadow of the Almighty." Ay siya ilalom gayod sa pagbantay sa labing gamhanan. He said, "You are my hiding place." Nagingon siya nga din ikaw mao ang akong taguanan o dalangpanan. Is God your hiding place? So siya ba ang Dios nga imong nga dalangpanan? Is He the one that you run to? Diin siya bagyod ang imong nga kining kadaganan? Is He the one that you can hide yourself inside? Diin siya bagayod nga ang imong kaugalingon imong matago diha kaniya. Now, I want to go to James, and I want to show you something that God said about Abraham. Sa libro sa Santiago, So, nga nagristo may tungod kang Abraham. I want you to remember today, this is the desire of God. So gusto ko nga inyong mahinumduman karon kini mao ang pangandoy sa Dios. That's the part I want you to put in your heart. So mao kini ang at gusto nako nga maibutang diya sa inyong nga kasing-kasing. That God delights in you. Kaya ang Dios nagakalipay diha kanimo. He wants to hear your voice. Gusto siya makadungog sa imong tingog. He wants to receive your worship. Gusto siya nga mudawat sa imong pagsimba. And He will speak by the word of God. Nga din magasulti ka pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. Now let's go to James and chapter 2 verse 23. So it says, James 2:23, "And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God." Sa versikulo 23 sa kapitulo 2 sa Santiago, o sa ingon ni ana natuman ang kasulatan nga nagaingon, si Abraham mituo sa Dios o kinigiisip kaniya nga maoy
pagkamatarong og siya ginganlan nga higala sa Dios. Now, Abraham believed God. Si Abraham mituo sa Dios. He obeyed God, Siya mitahod sa Dios. and he was called the friend of God. Og siya gitawag higala sa Dios. Can you imagine that? So inyo ba ning pamalandungan? This is the God of creation. Mao kini ang Dios sa kabuhatan. You see those stars that we can't even number? Nga din imo bang nakita ang mga kinbituon nga walay bisan kinsa nga makaihap? God calls them by name. Apan ang Dios adunay gihingalan sa matag usa The niya. hairs of your head that you cannot number. Nga diin ang buhok nga nasa nagpatong sa imong ulo dili gini kakaihap. He knows every number. Apan siya nahibalo sa tanan o pila na lang nakabuhok na biling. Your many thoughts throughout your day. So daghan kayo itong mga panguna-una sulod sa adlaw. The Bible said He knows your thoughts from afar off. Apan ang Biblia nagasulti nga ang Ginoo nakahibalo sa imong gihuna-una bisan tuwa pa ka sa unsa nakalayo. And He inhabits eternity. Ang Diyos nagpuyo sa walay katapusang. God inhabits eternity. He is the eternal God. And that God wants to be a friend of yours. So mao kani ang Dios nga gusto siya makikigala kanimo. Can you imagine that? So inyo ba ni nga na panguna-unaan? He wants to fellowship with you. Gusto siyang makikiusa kanimo. But we get so distracted. Apan adunay daghan nga din maka-disturb. We have time for television, Adunay panahon sa laptop, TV. time for entertainment, Adunay panahon sa pagkaning time tagad. for friends and family and all the good things of life. So diha sa pamilya o din mga higala o tanang mga maayong butang sa kinabuhi. But we have forgotten to make the time for God. Adi atong hinumduman, atong kalimtan nga paghimo o paghatag og panahon kauban sa Dios. So He calls him a friend of God. Siya gitawag nga higala sa Dios. Now, in James chapter 4, Santiago kapitulo 4, verse 4, versikulo 4. he says, "Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity against God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God." Verse 5, "Or do you think that the scripture says in vain, the Spirit who dwells in us yearns jealously?" Versikulo 4, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakighigalaay uban sa kalibutan mao'y pakig-away batok sa Dios? Busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan mga magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Dios. Now, he said, a friend of the world is an enemy of God. Nagaingon siya diri ang pagpakighigala sa kalibutan makahimo kanatong kaaway sa Dios. Most people never become friends of God because they are too busy being a friend to the world. So daghan nga mga katawhan nga wala mahimong mahigala sa Dios kay sila busy kayo sila nagkapuliki sa buluhaton sa kalibutan. There comes a time where you have to choose. Dunay mga panahon nga maabot nga natas pagpili. Am I a friend of God Kaingon ta nga ako higala ba ko sa Dios or a friend of the world? or higala ko sa kalibutan? The world is passing away, Kaya ang kalibutan lumalabay rani. but he who does the will of God abides forever. Ang nagaingon siya sa bisan kinsa nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios magapabilin sa walay katapusan. Now, James 4 verse 8, "Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded." Versikulo 8, kapitulo 4, Ngayon dumuol kamo sa Dios ug siya moduol kaninyo. Mga makasasala, hugasi ang inyong mga kamot, mga maduha-duhaon, putlia ang inyong mga kasing-kasing. So, there's the promise of God. Di adunay saad ang Dios. If we come near to God, God will come near to us. Sa diha nga kita moduol ngadto kaniya, ang Dios moduol usab kanato. The invitation of the Lord. Nga ang pagdapit sa Dios. All of our life, God is calling us.
Sa tibok natong kinabuhi ang Dios nagtawag. He's calling us to go deeper into the river of His presence. Ay nagtawag siya nga diin magapalalom kita diha siya nga presensya. He's calling us to have a love for Christ Siya nagatawag nga kanato sa paghigugma ni Kristo. that is greater than sin, Nga diin mas dako pa kaysa sala. that is greater than the desire of the flesh. Nga mas dako pa sa tinguha sa kaysa unod. See, you can't defeat sin in your own power. Dili ta makapiog, makabuntog sa sala sa tong kaugalingon rang gahom. Gusto. Only in the presence of God. Kini lamang ang presensya sa Dios. You can only be sanctified by the Word of God and the Holy Spirit. Nga kita mahinlo lamang pinagi sa pulong sa Dios ug sa Espiritu Santo. So He said, come near to God, and God will draw near to you. So naging siya dumuol ka sa Dios ug ang Dios moduol kanimo. Now, let's go to Psalm chapter 63. Salmo 63. Now, these are the words of King David. So mao kini ang pulong gikan ni Haring David. David was called the man after God's heart. Si David siya gitawag nga sulusama o kasing-kasing sa Dios. Now, David had great failures. Si David adunay daghan nga mga dagko nga mga pakyas. He was not a perfect man, Dili siya hingpit nga tawo. but he was a man after the heart of God. Apan siya gitawag nga diin siya usa ka tawo nga salusama kasing-kasing sa Dios. He was a man of worship. Siya ang tawo sa pagsimba. He was a man of the Word of God. Siya ang tawo sa pulong sa Dios. He loved the house of God. Siya nahigugma sa balay sa Dios. And he had a revelation of God. Siya adunay mga pinadayag gikan sa Dios. The Lord is my shepherd. Nga daingon siya, ang Ginoo mao akong magbalantay. He made it personal So yan ang gihimo nga daingon nga kinag personal. because he was a man after the heart of God. Tungod kay siya ang tawo nga din sulasama So, kasing-kasing sa Dios. this is the word of David. Mao kini ang pulong gikan ni David. Verse 1, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. Mao kini ang pulong ni gikan ni Haring David. O Dios, ikaw mao ang akong Dios. Mangita ako kanimo sa dakong kakugi. Ang akong kalag giuhaw tungod kanimo. Ang akong unod gihidlaw tungod kanimo sa usa kayuta nga mamala o malaay diin walay tubig. So David said, I will seek you early. Si David nagaingon, o ako kang gipangita. My soul longs for you, O God. Kaya ang akong kalag nagapangandoy kaniyong nagtinguha My kanimo. flesh longs for you. Kaya ang akong unod nagapangandoy kanimo. And later David said, when will I come and appear before God? Si David nagaingon siya sa diha nga din ako muduol sa tubangan sa Dios, ug magapakita sa Dios. You will never have victory. Wala kayo ako'y kadaugan. You will never have peace. Wala ako'y kalinaw. You will never have true joy. Wala ako'y tinuod nga kalipay. You will never fulfill the calling of God Dili gayud nako matuman ang tawag sa Dios. until you learn to fellowship with God. Hangtod ako makakat-on sa pagpakikiusa sa Dios. All true ministry Ang tanan nga nunuod nga mga buluhaton comes from the presence of God. kini siya naggikan sa presensya sa Dios. How can you give what you do not have? So unsa niyo paghatag sa butang wala nimo? If you will love your wife, Sa diha ikaw nagugma sa imong asawa, if you will love your children, ikaw nagugma sa imong mga anak. as a pastor to love his church, Ingon nga kining pastor magbalantay na higugma sa simbahan. he must first love God. Kinahanglan nga una siya nagugma sa. And how can you say you love God So unsaon man niyo pagkasulti pagkaingon nga nahigugma ka sa Dios? if you have no desire to fellowship with God? Unya ikaw walay pangandoy sa pagpakigiusa sa Dios. See, Jesus said, where your treasure is, there your heart will be Si Ginoong also. Hesus misulti, asa gani ang bahandi nimo ato usab ang imong kasing-kasing. What's the treasure of your heart? So unsa man ang bahandi nga naa sa imong kasing-kasing?
Is it the presence of the Lord? So ang mao ba ang presensya sa Dios? The Word of God? Ang pulong sa Dios? Do you know the voice of the shepherd? So ikaw nakaila ba ngayon sa tingog sa usa ka magbalantay? Or do you know truly that you are dead inside? O ikaw nakaibalo nga din ikaw patay sa imong sulod? Jesus spoke to the Pharisees. Si Ginoong Hesus nagasulti sa mga Pariseo. They had great religion. Adunay dagko nga diin mga relihiyon. They went to church more than any of us. Nga diin sila moadto sa kining ngadto sa simbahan. They gave almost 30% of their income. Ilahang nga diin gihatag nga diin sobra sa 30% sa ilahang abot. And he said, outwardly, you appear beautiful. Og moingon si Ginoong Hesus, sa inyong gawas nagpakita kamo nga mga mataho. But inside, you are full of dead men's bones. Apan sa sulod ninyo puno diay kamo sa mga bukog ug mga baho. Jesus spoke in Revelation. Si Ginoong Hesus nagasulti dito sa pinadayag. He said, you have a name that you are alive. Ingon siya nga kining gidungog ang imong ngalan nga dili ikaw buhi. But you don't know that you are dead. Apan ikaw wala masayag nga patay na di ka. See, only life is given in the presence of God. So bugtong nga diin butang nga diin mahatag diha sa presensya sa Dios kinabuhi. Now, just a couple more scriptures as we close next few minutes. Let's go to John 14. Duha na lang ka bersikulo. This is the word of Christ. Kini siya pulong gikan ni Ginoong Hesus sa Juan 14:23. Verse 23. So he said, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Amen. Sa Juan 14:23, si Jesus mitubag ganiya, kung kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong. Og ang akong amahan mahigugma kaniya, og moanha kami kaniya og anha kamo mupuyo. Anha kami mupuyo diha kaniya. Jesus said, if anyone loves me, Si Ginoong Hesus mingon, bisan kinsa nahigugma kanako, and they keep my word. og magatuman sa akong pulong. See, how can we love God if we don't keep the word? So unsaon man nato sa pagkahigugma sa Dios nga wa ta magtuman siyang pulong. Jesus is the Word made flesh. Kay si Ginoong Hesus mao ang pulong nga diin nahimong unod. He's magnified His Word above His own name. Nga diin He has exalted the Word above His own name. so iyaha nga wala siya nagabayaw siya nga pulong nga labaw pa kay siya ngalan. So, He said, if you keep my word and love me, look at the promise, my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Mayon siya ni og moanha kami kaniya og anha kami mupuyo diha kaniya. Our home. O among puloy ana. That's fellowship. Kini siya gitawag og paghiusa, pakikiusa. He said, I want to make my home with you. Ayingon siya nga, og ako maghimo og puloy ana uban nimo. This is God Almighty Mao kini ang Dios nga gamhanan. saying that He wants to make His home with you. Nga nagingon siya nga siya maghimo mupuyo diha kanimo. Now, one last scripture. Let's go to Revelation chapter 3. Nabamodiha? Amen. Praise God. Sometimes it's the most simple message that we need the most. Amen? This word is simple, but I was thinking of this earlier. I want to say this. If I only had one sermon to preach to the world, it would be the cross. It would be salvation, repentance, and faith. If I only had one message to preach to the world, it would be the gospel. So, namay kining mensahe muwali man diha sa kalibutan may tungod sa kaning maayong balita kaning paghinulsol o kaluwas. But if I only had one message to preach to the church, Apan adunay usa ka mensahe para sa simbahan. it would be this message. Mahimo nga kining mao nga mensahe To fellowship with God. sa pakikiusa It's uban sa Dios. one of the most simple words. Usa kini sa kining simple lang nga pulong. And yet Christians get so distracted from God. Apan bisan pa niana ang Kristohanon
doon na kayo daghang mga kakulian diha sa para sa Ginoo. And that's not by accident. That's the design of Satan. He wants to pull you away from the things of God. Dili na mo ato ang maugid atong himo apan Satanas. Siya gayon nagtinguha, siya naghimog paagi nga din kita mapira ikan sa atin. Because you are called to display the glory of God. Tungod kay kita gitawag aron pagpasundayag sa himaya sa Dios. You are called to exalt the name of Christ Kita gitawag nga diin aron ipataas ang ngalan ni Jesus. and be a witness to the world. Aron kita mahimong saksi sa kalibutan. But if you are walking a dry, dead Christianity, how can you do that? Apan kung kita magalakaw niya ng kining uga nga pagka-Kristohanon, so saan man nato na paghimo pagbuhat. Now, in Revelation 3, the Lord speaks to the lukewarm church. Sa kapitulo 3 sa pinadayag, ang Ginoo nakigsulti may tungod sa usa ka bugnaw nga simbahan. And He said, "You're neither cold nor hot." Ingon siya, dili ka kining bugnaw, di po kainit. And He said, "I want to vomit you out of my mouth." Mingon siya, og ako kang isuka gikan sa akong baba. Now, here's the part that really blessed my heart. So, dinhi ang bahin nga di panalangin sa akong kasing-kasing. Verse 20. Versikulo 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Sa versikulo 20, tanawa nagatindog ako sa pultahan og nagatuktok. Kung may magapatalinghob sa akong tingog og moapli sa pultahan, kaniya mosulod ako og makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya o siya uban kanako. He said, I stand at the door and knock. Nagaingon siya og nagabarog ako nagatindog diha luyo sa pultahan og nanoktok. A lot of us, we think of a lost world. So daghan nga din naguna-una nga kini siya katapusang pulo. And that God is standing and knocking. Nga din ang Dios nagabarog siya unya nanuktok. But here, it's the church. Apan diri mao gayod ang iyang sultian ng simbahan. He said, I'm standing and I'm knocking at the door. Nagaingon siya ako nagabarog og nanuktok sa pultahan. And if you will open the door, Og sa diyang ikaw mo abli sa pultahan, I will come and dine with you. ako mo anha o diin makigsalo kanimo. Now, look at that picture, dining. I will eat with you. Nga din ato nga kining tanawa ang ulagway, nga din siya makigsalo sa pagkaon kanimo. That's fellowship. Kana siya gitawag og pakikiusa. I'll tell you one thing that America and the Philippines have in common. So magasulti ko niyo usa ka butang nga din sa Amerika o diri sa Pilipinas adunay usa ka common ra. Christians know how to eat good food. Nga We know how to eat good food. ang Kristohanon hibalog yun nga din kay balot nga mo kaon sa mayo nga pagkaon. We fellowship around food. Din doon na tayo kini pakihiusa diha sa pagkaon. Jesus said, I will come and I will dine with you. Si Ginoong Hesus nagaingon nga ako mo ana og din mosulod ako makigsalo kanimo. At the Last Supper, Sa kining katapusan nga balaang panihapon, before the cross, sa wala pa siya gilansa. He was dining with His disciples. Siya nagkigsalo sa pagkaon kauban siya mga tinunan. And John was laid against His breast. Nga din si Juan siya nagapauraray sa iyang dughan. And He said, one day you will dine with me in my kingdom. Nga din ning ana siya nga usa niya kaadlaw kamo makigsalo kanako kauban kanako sa pagkaon sa kong gingharian. And after the resurrection, Human sa kining pagkabanhaw. He was baking fish on the shore. Og din siya dito sa kining baybayon nagasugba siya isda. He fellowshiped with His disciples. Siya nakikiusa siya mga tinunan. Amen. Amen. And that's what God wants to do in the Spirit. He wants to fellowship with us. Gusto siya nga makikiusa kanato. As we close today, I truly want you to hear the Holy Spirit calling your heart. So sa tapos ta karon gusto ko nga din pamati mo makadungog mo unsa ang tawag sa Espiritu Santo kanimo. There's no shortcut to a Spirit-filled life. Wala kay laturanan diha sa pagkapuno sa kinabuhi nga puno sa Espiritu. God will not anoint those who are spiritually lazy. Nga din ang Dios dili magadinog
kung diha sa espirituhanon nga bahin adunay pagkatapulan. The only way that you can walk in the presence of God is to come to Him daily through prayer, through the Word, to be alone with Him and fellowship with God. Nga din usa ka butang atong mahimo nga matag adlaw makighiusa ta ngadto sa Dios o makigsandurot ngadto kani. And you have to discipline yourself O kinahanglan nga doon na tayo pagdisiplina sa atong kaugalingon. to not allow distractions to take you away from the place of God's presence. Ayaw itugot nga din ang mga butang nga din kung gano'y kanimo pagpahilayo gikan sa dapit sa Dios. And so there are some of you here today, Doon ay pipila kaninyo nga naa karon. you love God, Nahigugma ka sa Dios. but you know you have strayed from His presence. Apan ikaw nahibalo nga nawala ka gikan sa iyang presensya. I encourage you today to repent before the Lord. Ako nagatawag kanimo, ako nagadasig kanimo nga din magahinulsol ka tubangan sa Dios. Because prayer is not just a religious duty. Tungod kay ang pagampo dili lamang ni siya usa ka buluhaton tulumanon sa usa ka relihiyon. It's fellowship with God. Kini siya pakighiusa sa Dios. It's being with the Father. Kini siya ang pagka-ana agayod sa It's mga. being with Christ, Nga kini ba na atadha ni the Kristo. one who rose from the dead. Nga siya usa nga din nabanhaw gikan sa mga. And He said, patay. I will send you another helper, Nga din nagaingon siya ako magapadala kaninyo og laing manlalaban. the Comforter, Nga din maglilibay. the Holy Spirit. Mao ang Espiritu Santo. And when He comes, Og sa dihang nga siya abot. He will guide you into all truth. Nga siya magagiya kanato, magatudlo kanato sa tibuok The nga Holy maturan. Spirit is here. Ang Espiritu Santo aniya karon. And He wants your walk with God to be a living relationship with Kung God. gusto siya nga magalakaw takawban sa Dios niya nga buhi gayud nga relasyon ngadto sa Dios. So if that's you today, I encourage you as we sing to God, pour your heart out and even say, Lord, I miss those times of fellowship. I miss those times of communion with you. Nga diin makaingunta ngadto sa Dios nga gimingaw ko sa akong pakigsandurot kanimo. Because this is the desire of God. Tungod kay kini mao ang pangandoy una sa Dios. He wants to be with you. Gusto siya nga diin makigkauban kanimo. Do you believe that? Ito ba ka ana? Do you believe God's love for you? Nga ito ba ka nga ang Dios nahigugma kanimo? See, a lot of Christians, we love God, Daghang Kristiyanon nahigugma sa Dios. but we don't really understand the love that God has for us. Apan wala nila matugkad unsa gyud ang gugma sa Dios. He loved us while we were yet sinners. Sila nahigugma sa Dios pero nagpabilin silang makasala. How much does He love us as His children who are bought by the blood of Jesus Christ? So unsa man nga diin siya higugma ngadto sa iyang mga anak nga diin gi-viral na Ginoong Hesus dito sa cross. Amen? So search your heart today, Mang Exon, and be humble before God. And if you know that you have been distracted in your spiritual life, it is sin. It really is. We have to put God first. And if you know that, you're welcome to come forward, but even right where you are, open your heart to God, and He will forgive you. And today, I believe the Lord can refresh your soul. Amen?